Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lungsod na tila karaniwang tanawin lang sa paningin ng modernong mata. Ngunit sa ilalim ng mga gusali, kalsada at katahimikan ng gabi, may mga lihim na bumubulong, mga alaala ng nakaraan na hindi pa tuluyang namamahinga. Ang mga lungsod na ito ay hindi lamang espasyo sa mapa, kundi mga patunay ng dugo, luha at tapang ng ating lahi. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kwento ng mga lungsod na ito? Ano ang tinatago ng Maynila, Cebu, Vigan, Malolos, Dapitan, Kawit at Iloilo? Sa video na ito, ating susundan ang mga yapak ng mga lolo't lola, ama't anak, guro't estudyante, na sa payak nilang kwento, muling binuhay ang kasaysayang unti-unting nililimot ng panahon. Sa bawat hakbang mo sa mga lumang kalsada ng Maynila, sa bawat bulong ng hangin, sa dalampasigan ng Mactan, sa bawat yabag ng kabayo, sa Kalye Crisologo, may tinig kang maririnig. Isang tinig na galing sa nakaraan. Bakit nga ba ang ilang lungsod sa Pilipinas ay tinatawag na puso ng bayan, tinig ng kalayaan, o duyan ng revolusyon? May sinasabi ang kasaysayan. At sa gabing ito, haharapin natin ang mga kwentong hindi basta nababasa sa libro, kundi isinasalaysay ng mga batong nabasa ng dugo, ng mga simbahan na sinaksihan ng pag-iyak ng bayan at ng mga pader na hindi pa rin nakakalimot. Handa ka na bang maglakbay sa nakaraan? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Maynila, Manila. Sa baybayin ng Luk ng Maynila, isang lungsod ang isinilang, hindi lamang bilang sentro ng kalakalan, kundi bilang saksi sa mga dugo, pawis at luha ng ating lahi. Isang gabi, may isang matandang lalaking nakaupo sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang tabi, ang kanyang apo. Apo, wika ng matanda. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang Maynila? Umiling ang bata. Kaya nagsimulang magkwento ang matanda. Hindi ng alamat, kundi ng kasaysayan. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Maynila ay isang masiglang kaharian. Si Raja Sulaiman ang pinuno, matapang, matalino at handang ipaglaban ang kanyang bayan. Ngunit dumating ang mga mananakop. Nagliyab ang lupa at dumugo ang tubig ng ilog Pasig. Ang batay napatingin sa ilog. Diyan ba sila lumaban, lolo? Tumango ang matanda. Diyan nagsimula ang mahabang laban ng ating lahi. Sa Intramuros, itinayo ng Kastila ang kanilang kuta. Sa Luneta, bumagsak ang katawan ni Jose Rizal, dala ang pag-asa ng bayan. Sa bawat kalsada ng Maynila, mula Escolta hanggang Tondo, may kwento ng paglaban, pagmamahal sa bayan at muling pagbangon. Pero lolo, tanong ng bata, bakit sinasabi nilang puso raw ng Pilipinas ang Maynila? Ngumiti ang matanda. Dahil dito nagsimula ang pulso ng ating pagkatao, ang ating wika, kultura, sining at kalayaan. Sa Maynila rin sumiklab ang EDSA, kung saan muling ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang tinig. Tumahimik sila. Sa malayo, tila maririnig ang yabag ng kasaysayan. Tila ba ang lungsod ay humihinga pa rin sa alaala ng nakaraan? Kaya tandaan mo, apo, sabi ng matanda, ang Maynila ay hindi lamang lungsod. Isa itong paalala na ang ating kasaysayan ay buhay at tayo ang tagapagmana nito.
Cebu City. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang batang lalaki ang naglalakad sa pampang ng Mactan, kasama ang kanyang amang mangingisda. Sa kanilang harapan tahimik ang dagat, ngunit sa loob ng ama may bagyong kasaysayang nais ibahagi. Ama, tanong ng bata, bakit sinasabi nilang mahalaga ang Cebu sa kasaysayan ng Pilipinas? Napangiti ang ama. Dahil dito unang humakbang ang kasaysayan, anak. Sa lupaing ito unang nakilala ng mga dayuhan ang ating bayan. At doon nagsimula ang kwento. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sakay ng kanyang mga barko sa Cebu. Dito siya sinalubong ni Raja Humabon at dito rin unang ipinakilala ang Kristyanismo sa ating mga ninuno. Ngunit sa pagdating nila, kasabay ang paghamon sa ating pagkakakilanlan. Pero ama, di ba namatay si Magellan sa Mactan? Bulalas ng bata. Tumango ang ama. Oo, dahil kay Lapu-Lapu, ang unang bayani ng ating lahi. Hindi siya yumuko. Tinanggihan niya ang dayuhang pamumuno. Sa baybaying ito, sa mismong dagat na pinagmumuni-munian natin ngayon, dumagundong ang unang sigaw ng kalayaan. Muling umihip ang hangin. Dala nito ang tila bulong ng nakaraan. Pero hindi doon nagtapos ang Cebu, patuloy ng ama. Sa mga sumunod na panahon, naging sentro ito ng kalakalan sa Visayas. Sa panahon ng mga Amerikano, Hapones, at hanggang sa modernong panahon, nanatili itong matatag tulad ng mga Cebuanong marunong lumaban, marunong magmahal, at marunong bumangon. Tahimik na tumingin ang bata sa malayo. Sa kanyang mga mata, nagniningning ang pag-unawa. Cebu, wika ng ama, ay hindi lang tahanan ng mga matatamis na danggit o makasaysayang simbahan. Isa itong tagapagsimula ng ating kwento bilang isang lahi. Vigan, Ilocos Sur. Sa bawat yapak ng kabayong humahakbang sa makalumang kalsadang bato ng Calle Crisologo, tila may kwentong bumubulong sa hangin. Isang dalagitang turista ang kasama ng kanyang lola, naglalakad sa gitna ng makasaysayang Vigan. Habang hawak ang lumang kamera, tanong niya, "Lola, bakit parang bumalik tayo sa nakaraan?" Ngumiti ang matanda. Dahil anak, ang Vigan ay lungsod na piniling hindi kalimutan ang kasaysayan. Isa itong buhay na museo. At nagsimula ang kanyang kwento. Noong panahon ng mga Kastila, ang Vigan ang naging sentro ng kalakalan sa Hilaga. Dito dumadaan ang mga kalakal mula China, Mexico at iba pang bahagi ng Asya. Pero higit pa sa kalakalan, ang Vigan ay tahanan ng tapang ng mga Ilocanong lumaban para sa bayan. Tumigil sila sa harap ng isang lumang bahay. Diyan, wika ng lola, nagsilang ng mga revolusyonaryo. Isa na si Padre Jose Burgos, isa sa 3 paring martir na binitay sa Bagong Bayan. Sa katahimikan ng lungsod na ito, may bulong ng paglaban at pagmamahal sa bayan. Pati po ba ang mga bahay dito may kwento rin? Tanong ng bata. Oo, bawat kahoy na inukit, bawat pader na kinupas ng panahon. Saksi ang lahat sa pananakop, sa pagkakaisa, at sa muling pagbangon. Kaya hindi nasira ang Vigan, kahit ilang siglo ang lumipas. Kasi pinili ng mga tao rito na ingatan ang alaala. Habang papalubog ang araw, tila mas lumilinaw ang tanawin ng nakaraan. Ang mga ilaw ng kalesa, ang tunog ng sapatos sa lumang bato, ang mga halakhak ng mga tao, lahat may kwento. Kaya tandaan mo, apo, bulong ng lola, ang Vigan ay paalala na kahit mabilis ang takbo ng mundo, may mga pusong kumakapit sa ugat ng ating pagkatao. Malolos, Bulacan.
Isang araw ng taglamig sa Bulacan, isang binatilyo ang naglalakad kasama ng kanyang ama sa tapat ng lumang simbahan ng Barasoain sa Malolos. Tahimik ang paligid, ngunit sa mata ng ama, bawat bato ay may kwento at bawat haligi may alaala ng himagsikan. Ama, tanong ng binatilyo, anong meron sa simbahan na yan? Bakit parang luma pero sagrado? Ngumiti ang ama at marahang tumingin sa langit. Anak, dito sa simbahan ng Barasoain isinilang ang isang panaginip, ang Republika ng Pilipinas. Nagpatuloy siya habang pinapakita ang mga ukit sa lumang pinto ng simbahan. Noong 1898, matapos ang revolusyon laban sa mga Kastila, dinala rito ni Emilio Aguinaldo ang mga pinuno ng bagong pamahalaan. Sa mismong lugar na ito ginanap ang Kongreso ng Malolos, ang kauna-unahang Kongreso ng Malayang Pilipinas. At dito rin ipinanganak ang Saligang Batas ng Malolos, ang unang konstitusyon sa buong Asya na isinulat ng mga Asyano para sa isang malayang bayan. Wow! Bulong ng bata. Dito pala nagsimula ang gobyerno natin? Tumango ang ama. Oo, anak. Ang Malolos ang naging puso ng revolusyonaryong pamahalaan. Isa itong patunay na kayang pamunuan ng mga Pilipino ang sarili nilang bayan, hindi kailangan ng dayuhang amo. Tahimik na humawak sa rehas ng simbahan ang bata. Ibig sabihin, dito unang sumigaw ang kalayaan. Oo, sagot ng ama. Dito unang nagkaroon ng tinig ang bayan. Ang mga lalaking may matatalas na isipan at pusong makabayan ay nagsama-sama para buuin ang ating kinabukasan. Kaya ang Malolos, anak, ay hindi lang lungsod ng simbahan. Isa itong sinapupunan ng ating republika. Sa pagsikat ng araw, tila muling sumilay ang anino ng mga bayani sa harap ng simbahan. At sa puso ng batang iyon, nagsimula ang pag-unawa sa halaga ng kanyang pinanggalingan. Dapitan, Zamboanga del Norte. Sa baybayin ng Dapitan, habang bumababa ang araw at tinatamaan ng gintong liwanag ang dagat, isang batang babae ang tahimik na naglalakad kasama ang kanyang guro. Sa di kalayuan, tanaw nila ang isang simpleng bahay na yari sa kahoy at bato. Ma'am, tanong ng bata, anong meron sa bahay na yan? Bakit parang napakabanal ng paligid? Ngumiti ang guro at marahang nagsalita. Iyan anak ang bahay ni Jose Rizal. Dito siya ipinatapon ng mga Kastila. Malayo sa Maynila, malayo sa kanyang pamilya, malayo sa revolusyon. Akala ng mga kaaway, matatahimik siya rito. Pero nagkamali sila. Napatingin ang bata sa paligid, sa mga puno, sa hardin, sa katahimikan ng lugar. Sa Dapitan, patuloy ng guro. Nagtayo si Rizal ng paaralan. Nagturo siya ng agham, matematika, sining, at buhay. Tinuruan niya ang mga bata ng kahalagahan ng pag-iisip. Nagpagawa siya ng ospital para sa mahihirap, nagdisenyo ng mga infrastruktura at ginamot ang may sakit. Parang bayani pa rin siya kahit hindi na siya lumalaban, tanong ng bata. Tumango ang guro. Dahil dito sa Dapitan, ipinakita ni Rizal na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lang sa digmaan, kundi sa gawa, sa serbisyo at sa malasakit. Ang katahimikan ng Dapitan ay naging kandungan ng pinakamatalinong ideya na nagising sa isipan ng sambayanan. Habang tinatanaw nila ang dagat kung saan tumingin si Rizal sa mga huling taon ng kanyang buhay. Tila ba nararamdaman ng bata ang bigat ng diwang iniwan niya? Dito sa Dapitan, bulong ng guro. Natutong lumaban si Rizal sa pamamagitan ng kapayapaan. Kaya't ang lungsod na ito, bagaman tahimik,
ay sumisigaw ng karunungan, pag-asa at dangal. At habang ang araw ay tuluyang lumulubog, sa puso ng bata may bagong liwanag na sumisibol. Kawit, Cavite. Isang maliwalas na hapon sa Cavite, naglalakad ang isang binatang estudyante kasama ang kanyang lolo sa tapat ng isang lumang bahay. Ang bahay ng Aguinaldo sa Kawit. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng hanging humahaplos sa watawat na iwinagayway sa harap ng balkonahe. "Lolo," tanong ng binata, "bakit parang lahat ng Pilipino pumupunta rito tuwing araw ng kalayaan?" Ngumiti ang matanda at dahan-dahang itinuro ang itaas ng bahay. "Dahil dyan, apo, sa mismong balkonahe na yan, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Diyan unang itinugtog ang lupang hinirang. At dito mismo sa Kawit, unang isinigaw sa mundo, malaya na ang Pilipinas." Lumapit sila sa harap ng bahay. Napansin ng binata ang mga antikong kahoy, ang lumang orasan, at ang tanim sa paligid. Dito nanirahan si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas, patuloy ng lolo. Noong Hunyo 12, 1878, matapos ang mahaba at madugong revolusyon, tinipon niya ang mga tao sa harap ng bahay na ito. Sa wakas, pagkatapos ng daang taon ng pakikibaka, ipinahayag ang ating kalayaan mula sa mga Kastila. "Pero lolo," usisa ng binata, "hindi pa rin ba tayo sinakop ng iba pagkatapos?" Tumango ang matanda. "Oo anak, dumaan pa tayo sa mga Amerikano sa Hapon. Pero ang ginawa sa Kawit ay simbolo na kaya nating magsimula, na marunong tayong lumaban, tumindig at mangarap." Tahimik na tumingin ang binata sa watawat na humahampas sa hangin. Hindi lang pala ito tela. Isa itong alaala, isang pangako, isang paalala ng mga dugong dumanak alang-alang sa dangal. "Kaya tandaan mo," sabi ng lolo, "ang Kawit ay hindi lang tahanan ng isang bayani. Isa itong pugad ng kalayaan. Dito tumibok ang unang tibok ng puso ng isang malayang bansa." At sa mata ng binata, ang kasaysayan ay hindi na lamang libro. Isa na itong buhay na alaala sa puso ng bayan. Iloilo City. Sa gilid ng Iloilo River, habang ang araw ay marahang lumulubog, isang batang lalaki ang nakasakay sa bangka kasama ang kanyang ina. Tahimik ang ilog, ngunit sa bawat alon nito ay tila may kwento ng nakaraan. "Inay," tanong ng bata, "bakit po sinasabi ng guro ko na mahalaga ang Iloilo sa kasaysayan?" Umiti ang ina at itinuro ang lumang gusali sa pampang. "Dahil anak, ang Iloilo ay lungsod ng dangal, ng kabayanihan at ng matatag na puso." Nagpatuloy siya habang humahampas ang hangin sa kanilang mukha. Noong panahon ng mga Kastila, ang Iloilo ay tinaguriang La Muy Leal y Noble Ciudad, ang pinakatapat at marangal na lungsod. Ibinigay ng mismong hari ng Espanya ang titulong ito dahil sa katapatan at katapangan ng mga Ilonggo. Napanganga ang bata. "Talaga po?" "Oo," sagot ng ina. Naging isa rin itong mahalagang sentro ng kalakalan at kultura. Dito dumaan ang mga barkong may paninda mula Asia at Europa. Pero higit sa lahat, nang dumating ang revolusyon, hindi natakot ang mga Ilonggo. Tumingin siya sa malayo, tila may tanaw na alaala. "Alam mo ba na ang Iloilo ang huling lungsod sa Pilipinas na isinuko ng mga Kastila bago tuluyang bumagsak ang kanilang pamumuno? At dito rin unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa labas ng Luzon, isang napakalakas na pahayag ng suporta sa kalayaan." Wow!
bulong ng bata. Hindi ko akalaing ganito kaimportante ang Iloilo. Ngumiti ang ina. At hanggang ngayon, dala pa rin ng Iloilo ang kanyang karangalan. Sa mga lumang simbahan, sa eleganting mga lumang bahay, sa masisipag at mabubuniing mamamayan, buhay pa rin ang diwa ng kanyang kasaysayan. Habang dumarampi ang liwanag ng huling sinag ng araw sa kanilang mukha, ang batang iyon ay tila nakita hindi lang ang kanyang lungsod, kundi ang kanyang pinagmulan. Tandaan mo, bulong ng ina, ang Iloilo ay hindi lang lungsod ng panlasa at saya. Ito ay tahanan ng kasaysayan at puso ng isang lahing marangal. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang mga petsa o pangyayari na nakasulat sa mga aklat. Ito ay buhay na kwento ng ating mga ninuno, mga kwento ng tapang, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa bawat lungsod na ating binisita, makikita natin kung paano hinubog ng mga pangyayaring iyon ang ating pagkakakilanlan at pagkatao. Ang mga alaala ng nakaraan ang nagsisilbing ilaw sa ating paglalakbay bilang isang bansa at paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang diwa ng kalayaan at pagkakaisa ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Kaya't huwag nating kalimutan ang ating kasaysayan dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Tanong: bakit mahalagang alamin at pahalagahan natin ang kasaysayan ng mga lungsod sa Pilipinas? Sagot: dahil sa pag-alam at pagpapahalaga sa kasaysayan, naiintindihan natin kung sino tayo bilang isang bayan, ang ating mga pinagdaanan, ang ating mga tagumpay at sakripisyo. Ito ang nagbibigay saysay sa ating pagkakakilanlan at nagtuturo sa atin kung paano magpakatatag at magmahal ng bayan sa bawat panahon. Ang kasaysayan ang pundasyon ng ating pagkakaisa at lakas bilang isang bansa. Kung gusto mo pang tuklasin ang mga misteryo, alamat at makasaysayang kwento ng ating bayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga. Dito, bawat kwento ay may buhay at bawat buhay ay may kwento na dapat ipagmalaki. I-like, i-share at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Sama-sama nating buhayin at alamin ng mga hiwaga ng Pilipinas. Kwento ng Hiwaga ang iyong tahanan ng mga kwento ng nakaraan, ngayon at bukas. Mag-isip, magtanong, at tuklasin.